Ang oras po natin, alas 9:11 ng umaga. Ang anumang pananaw o opinyon ng mga host ay hindi sumasalamin sa opinyon o pananaw ng kumpanya o ng management nito. Gayon din, ang anumang opinyon o pananaw ng host o ng guest nito ay hindi sumasalamin sa opinyon o pananaw ng palatuntunan, management o ng nasabing network. Programang walang itatago, kwentuhang walang preno, diretsahan ang balitaktakan dito. Huwag kang bibitiw at baka hindi mo masagap ang mga impormasyong off the record. DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga sesyonista, Senator J.V. Ejercito, Secretary Boying Remulla, Ambassador Teddy Boy Locsin, Attorney Todo Dulay, Congressman Jonathan De La Cruz, Ed Javier, Paulo Capino. DZRH Executive Session. Good morning, kababayan! Naku, ang saya-saya dito. Ang aga ng kwentuhan. Pero sumama na po kayo sapagkat nag-umpisa na po ang executive session. Ako po si Attorney Dodo Dulay. Siyempre, kasama niyo po ang barkada, sesyonista, walang iba. SOJ, Sec Boying Remulla. Good morning. Congressman Jonathan De La Cruz. May baga bigat. At si Paring Adavier. Good morning. May baga bigat. Ganda na. Ha? Wala. Nakasakay. Malapit na. Sen, kung saan ka man nakasakay, sana ay maayos. Hindi. Sigurado hindi pupunta rito. Hindi pupunta rito, ha? Kaya marami pong mga ganap na nangyari itong nakaraang linggo. At saka si Paring Pau. Oh, Paring Pau. Nakaakap sa timba yun. For sure. Paring Pau, tapusin mo na yan. Punta ka na rito. So, yun pong linggo na ito ay gusto lang natin puntuhan yung mga mahahalagang mga batas na pinirmahan po ni Pangulong Marcos at siyempre nauuna na po dyan yung pong Government Optimization Act at yung Judicial Fiscal Autonomy Act dalawang napakahalagang batas na ginawa po at napirmahan po ng ating Pangulo noong nakaraang linggo. At siguro maganda pag-usapan ano ba ito mga batas na to at ano ba ang magiging impact nito mga batas na to. Superfluous yung mga batas na yan. Tingnan natin sapagkat alam mo doon sa Government Optimization Act kasi binibigyan ng Optimization Act. Parang ito yung right sizing law So binibigyan ng kapangyarihan ng ating Pangulo na i-reorganize ang executive department at maaari baguhin ng Pangulo yung mga structure, functions, including yung plantilla nitong mga government offices na to, yung mga nagkaka-overlap, yung maaring kulang, maaring dagdagan. Pero meron na tayong admin order number 1 dati. Yes. Diba? The continuing power of the president to reorganize government. Pero dito, may specific details yata na binigay. Nilagyan ito. We want to know. Pati budget yata yun. Kasi, number 1 actually yung budget dyan. Yung Optimization Act na yan, panahon pa ng kopong-kopong mayroon na Optimization Act. As a matter of fact, during the time of President Noy, si Butch Sabad went use this power, diba? Use this power yung admin order number 1 up to the point na talagang alam mo na mali yung kanyang ginagawa. Ito. Pero ngayon, may batas na ngayon. At ito po ay ibibigay sa isang committee na pinangungunahan ng Department of Budget and Management. At hopefully ay ito yung maayos yung mga iba pati GOCC pwede itong buwagin. Wag lang mangingimi. GOCC may GOCC law by the way. May GOCC law. Wag lang mangingimi ang sinasabi natin na magte-take charge ng mga ganyan. Kasi ang nangyayari, yung DBM na dadala. Kung ikaw ba naman ikot ka ng ikot, wala ka namang sinasabi tungkol sa reorganization or whatever, walang mangyayari sa buhay mo. Ibig mo sabihin, parang yung pag-ikot ni Secretary Amina. No, I'm not talking about her. I'm talking about all the other budget secretaries who went ahead. Including her. Including her. Remember, DBM used to be just
a part of the Office of the Executive Secretary. Yes, commission na yan. Dati ba? Ganun. Oh, yes. Dati, Budget commission yan. Okay. Si Chanco was Pero there. kailan naging department ba ito? Naging department precisely because Kay Tito Cory na. nagkaroon ng influx ng maraming mga activities na hindi naman inayos, basta pinabayaan. As a result of that, may mga agencies na wala nang kailangan gawin doon, tuloy-tuloy pa rin ang Ano yata ito parang nung mga ODA nung panahon ni Tita Cory. Nagkaka-problema sa counterpart funding. So they asked that it become a department so they can communicate with it directly. Ayun. Yung mga ODA mga agencies. funders. One of the main one of the main functions yun. The other function was to accommodate a lot of people. Yung mga counterpart funding kasi. Yun na hindi nila alam sino kakausapin nun dahil magulo pa yung opisina nun sa At sa mahirap talaga pag under the executive secretary dati or office of the president. Partly ganun. Pero at the same time, to accommodate a lot of other things Yun ang nangyari dyan. At siyempre kasama din dyan yung ating pinasang Judicial Fiscal Autonomy Law. Ito naman po ay nagbibigay ng Ayun, hindi ko pa nababasa. Ano ba? Nagbibigay ng power na sa judicial branch of government na magsubmit sila ng separate budget nila. No, pero hindi na ito dadaan sa DBM. In a sense, meron lang kumbaga parang coordination. Ang pagkakaintindi ko magkakaroon hindi ilalagay sa national budget. Ilalagay pa rin. Pero ibig sabihin meron silang sariling Paul Barrel. hindi, may sarili silang pag-itemize. Actually, meron na sila gagawa ng budget na nila talaga. Lahat ang isang problema lang ng DOJ, nakikisukom lang kami sa mga building ng judiciary. Kasi sa kanila lahat ng infrastructure fund. So hopefully, they have the DOJ in mind when they do the infra. Kasi nakikibubong lang kami sa kanila. Hopefully, yung pag nagkapondo, maaaring maisabay na. Pati yung bayad ng kuryente ng mga opisina, kasi isama nila hindi mo naman pwede SecBoy na ihiwalay, yung courts at saka yung prosecutors, lagi magkasama yan. Magkasama yan. Kung nasa ng court, parole and probation, di ba? Lahat yan, kasama yan. But there is already a Judicial Development Fund, by the way. Precisely, kaya nga may fiscal autonomy na. And by the way, the judiciary has its own workout independently of everybody. Yung Judicial Development Fund, JDF. sarili nila yan. Kung anong gusto nilang gawin doon, yun ang ginagawa. Trust fund nila yun. It's a fund that they can utilize the way they want to. Pero ako ba yan? From court fees yan. COA-ball? COA-ball? Lahat naman nakukuha. Lahat yan nakukuha. Lahat subject to COA. COA-ball, pero nakikita mo kung ano. Tignan mo. Pero walang report ng COA masyado. Tignan mo kung anong ginagawa doon. Hindi, kasi kung ang pinag-uusapan ngayon ang... Kaya laging pinagpalatan. Bukod na pinagpalatan. Bukod na pinagpalatan. Talagang employees ng court. Maganda talaga. Maganda judiciary ngayon talaga. Ang word of the day is accountability. Hindi dapat lahat yan. Hindi, lahat talaga. Pasok naman sa COA yan. Lahat yan. Lahat naman meron. Hindi naman maaaring mawala yun dahil pondo ng taong bayan dyan. Hindi naman sila accepted sa mga batas tayo ng accountability. Ano lang, they are, ang sinasabi doon, some people... Ang primary disciplining power ng court, ng mga court personnel, tsaka judges, nasa Supreme Court. Court admin. It's not exclusive of the other accountability agencies. Hindi sila exempt. Lalo na sa kaperahan, kasama sila. Kasamang ino-audit yan. Pero itong dalawang batas na to, at makita natin ang judiciary lang, yan yung sinasabi nung iba na some are more equal than others. Yun. Parang may ibig sabihin na. I'm just saying na... As a matter of fact. As a matter of fact, the reality is ganun. Hindi, actually maganda yung judicial fiscal autonomy sapagkat with this one, basically the judiciary can now plan their own budget in a sense. They are planning. Dumadaan pa rin Dumadaan pa rin sa DBM before. Ngayon, sila na ngayon. They have, tignan mo dun yung meron silang KIA. Budgetary KPIs? Meron sila. Ganon? Yes. Wala, lagi naman. No, but more on judiciary. Hindi mo yung Judiciary Development Fund, the DBM cannot even take a look at it. Hindi, merong yun. Merong hiniwalay ng trust fund na yun. COA. DBM. Yung DBM, yung kung saan nila ilalagay yung... May problema ng COA, post-audit
yung Judiciary Development Fund, the Judiciary, the Supreme Court can come out with its own Dapat pa rin yan. The basic principle is you cannot spend money without any appropriation measure. Of course. So, yun, they're still subject. Of course. They still have to submit. Except, I think, to agree. Pero paano yung mga judicial... Bibigyan ng degree of autonomy yan. Hindi kailangan appropriations nun. Internally generated. Pero they still have to come up with the way that they will spend it. Yes. Kailangan pa rin. Internal na lang sila na yun. Sa Supreme Court. The DBM cannot even take a look at it. Hindi pwedeng galawin yun talaga. Hindi, dapat lang naman magkaroon ng fiscal autonomy. Ayaw na mag-judge sa mga tao There was a time. Bakit? Walang gusto mag-apply sa judiciary. Mababa ang sahod. So ngayon, sila lang ang pinakamataas ngayon. Pati yung mga dati, yung mga PAW, ayaw mag-PAW ng mga bagong abogado, pero ngayon naririnig ko sa mga anak ng mga kaibigan ko na mataas na sweldo ng PAW. Gusto na nila mag-PAW mataas na. In fact, mas mataas sila kaysa sa DOJ proper. Sa prosecution service at par sila. Yan. Bati lang tayo sa mga nakikinig sa atin na magmo-monitor si Gary Oxilian, si Jericho Ferrer, si Roy Alfaro, si Cornelson Elamparo, si Richard Romakin, si Marites Lomeniano, si London Charlie, si Jerry Teofilo Landero. So, si Boss Aljurina. Boss, good morning. At meron ka bang babatiin dyan? Kung yun, yung mga nagbo-monitor sa atin. Umaga-umaga, kailan batiin na natin agad. Ang nagbabati lang sa akin ngayon sino? Si Kong Plato. Kong Ador Plato. Binabati natin. Binabati natin palagi. Ito yung mga flood control, At saka si Ian Yaon. Nakikinig sa atin ngayon, nakikinig. Binabati namin kayo ngayon. Kayo naman dun sa house. May ilang congressman doon, pasintabi na. Sa tanungin nyo pa sa amin kung sino yung mga contractor doon. Alam nyo na dapat yun. Naglolokohan pa ba naman tayo? Pero alam mo, there's something that needs to be said about all of these things, Kasi yung sinasabi, yung mga sinasabi na the House or the Senate cannot even criticize itself or cannot even regenerate itself. Hindi totoo yan, because there is a committee on ethics on both houses. And the committee on ethics can actually discipline the members. Siyempre. Nangyayari yan, And it has happened before. Even yung mga sinasabi natin, the most trusted, etc. elements in both houses. In the case of Raul Manglapus, for example, and Maria Calao Katigbak, they were disciplined. They were expelled from the Senate. Gano'n ba? Yes. Overspending. On the issue of overspending. Yes. Those were the days. Si Mang Lapos, ano nangyari? Overspending siya. He was called to to task by his peers and he was expelled from the Senate. Meron tayong kasamang iba yung panahon sa atin. Tapos si John De Guzman. John De Guzman was also expelled. Sa House of Representatives. Sa House. For getting caught importing suitcases of firearms. Yes. Including Senator Abilino. Senator Abilino. During the time of President Quirino. So sinasabi mo, dapat imbestigahan na lang ng the House gets its own way to regenerate. May power. The Congress can regenerate itself. Kaya huwag natin sasabihin. Si Ernie Tevez was expelled by the House. Yung mga ganun, in other words, huwag natin sasabihin na kayo, hindi. Dapat ang House, you should do your own policing. Pwede ninyong gawin yun. Ang problema, willing ba yung liderato? I think ang problema is the House, the Senate, the executive and the judiciary are all of them willing to really cast the iron hand on undisciplined personnel. Kasi within the ranks. Ang corruption sa executive, alam natin marami. Ang corruption sa legislature, meron to flood control. Ayan, executive, legislative yan, diba? Ang judiciary, malaki din yan. Malaki ang ng mga tao na marami hong corrupt judges, walang nangyayari sa kanila. So, yan. Dapat yan, gamitin nila yung power nila, discipline. Kasi ang internally. Ang perception kasi, sinabi ni Atty. Dodo, kanya-kanya. Kanya-kanyang racket doon sa executive, kanya-kanyang racket sa legislative, kanya-kanyang racket doon sa judiciary. Basta tayo, wala na tayong pakialaman, pikit mata na lang tayo.
That is the reason why. That is the reason why we have the office of the ombudsman separate from all of those offices. Sa akin Kasi lang, yan ang graph They can busting. traverse all the boundaries. Yan ang graph busting talaga. Yan. Ang problema, yung talagang mandato ng ombudsman na dapat graft buster, through the years, parang hindi na masyadong nangyayari. Bakit kanyo? With all due respect do sa ating mga kaibigan na medyo nasa senior stage na. Ginawang depositohan ng mga retired na maestrado, retired na huwes, di ba? Retired na abogado. Na syempre naman kahit papaano, physically, hindi na masyadong nakakalakad. Kayang makaikot from Luzon to Mindanao. Tignan talaga kung saan yung kalokohan. Naghihintay na lang ng papeles. Dapat yung talagang graft buster, yung talagang ipe-personify, di ba? Yung objective, bakit nagtayo ng ombudsman? Yes, of the constitutional mandate. Di ba noong binuo ang ombudsman, ang template dito ay yung ombudsman sa EU, tanod di ba? ba yan? Sa Europe, di ba? Yan ang at ang ombudsman sa Europe, kung di ako nagkakamali, hindi lang naman puro kaso to eh. Hindi, ang ombudsman doon is actually proactive doon eh, tatawag. Bakit hindi na aksyonan ito? May bisita. Bakit ganito yung... So sinasamahan yung mga tao na magtanong. Yes. Kasama yun, Para di ba? may session, Kasama sa powers yun yan? ng ombudsman. Kaya nga soft and hard yan eh. Yung hard yung talagang kaso. Yung soft, yan, inaano mo pati yung mga systems analysis. Suggestions. Yes. Ang bigat pala, no? Daming palang... Maraming pwedeng gawin ng ombudsman. Dami palang trabaho niyan. Yes. Tingnan mo na lang yung facts eh. Magmula nung kailan in-establish yan? 87? Diba? Doon sa 87 Constitution yan eh. Diba? Yes. Hanggang ngayon, sino natiklo niya na malaki-laki? Congressman na nakaupo, governor na nakaupo, mayor kahit papano. Tingnan mo kung sino. Alaws eh. Meron naman. 40 taon eh. Sino? Tsaka yung incumbent ha? Yung systems incumbent. Pagka-laos na, pagka-olat na, tsaka nila kaya. Ano kay ba na sistema dito? Meron. Tsaka senador. Ano kay ba na... Si Achon Lanete, Valdez. Yung mga nakakulong? No, nakulong. Nakulong. Si Achon Lanete, nakulong yun. Nakulong. Si Valdez ba nakulong? Nakulong din. Sino yung Valdez? Electric Cooperative. APEC, yung APEC. Yes, at that time. Ako tanong ko lang mga boss. Edgardo. Ano kaibahan ng sistema ng ombudsman doon sa Korean na mga prosecutorial service nila na nakapagpapakulong? Special prosecutors. Ano kaibahan nila? Ombudsman, meron special prosecutor. Kayang magpakulong nun ng kahit na... Actually, yung ombudsman, pwede siya, body niyang reorganize ang office of the special prosecutor. Meron. Para palakasin niya. Ba't may special prosecutor? Meron. Sino Yung special OIC ngayon, prosecutor? si Marifor OIC ngayon. Castillo. Retired Justice okay. Castillo. So pwedeng pwedeng... Dati si Justice Sandoval. Okay, pwede palakasin yung... Kaibigan natin, yung si dating Justice, meron simbang kapilya sa Tagaytay, maliit, Villa Ignacio. Yeah, Dennis. Dennis Oo. dati, Dennis na gano'n. dapat Special palakasin prosecutor yung ba yun? Dapat talaga pala. So anong role, Bali? Ano kay ba ng ombudsman doon sa special prosecutor within the ombudsman? Ano Okay, ba ang trabaho nun? ang ombudsman does not go directly to court. Okay. He's a special prosecutor who goes to Sandigan Bayan. Okay. Ang humarap talaga special prosecutor. Ngayon, trial. sa any grade lower than 27, DOJ na nagpo-prosecute niyan sa mga RTC. Lower than naman, 27? Lower Yes. than 27. So 28 up, Sandigan. 27 up. 27 Sandigan Bayan. Yun, Kaya nandun pa hanggang ngayon. Kaya pag big time, ombudsman dapat ang tumira. Ayun na nga eh, parang walang lasa eh. Ngayon wala akong makita. Yung dalawang congressman lang ang naalala ko na matining-tining pa. Kaya palagi lang Senator they were charged. charge lang. Sino? Bong at saka si Si Bong and Jinggoy. Ang palagi Pero na-acquit na si Bong. ang palagi Hindi, mayroon pa siya. Meron pang pending. Na-quit siya sa plunder, pero meron siya. May pag-graft corruption. Meron siya. At saka ito hindi ko maintindihan yung palaging rason doon sa dismissal, yung inordinate delay. Yes. Kung ang rason nung pagkaka-delay, yung dahil dependent.
dahil doon sa akusado, pa-delay ng pa-delay. O kaya yung i-dismiss mo on the basis of that. O kaya sana kung may kasalanan, yung prosecution. In the case of yung special prosecutor or the ombudsman itself, hindi sila nakapaghanda. Ang delay ng delay, yung abogado ng suspect, yung abogado ng akusado, tapos i-dismiss nyo on the basis of inordinate delay. Dahil 10 taon na, 11 taon na. Yung kasalanan nyo ng akusado eh. Yung sinasabi mo, may parallel yan doon sa sinasabi ng abogado ng isang sarhento doon sa missing sa Bungero. Sabi niya, hindi makukuha ng DOJ yung kabuuan na istorya sapagkat hindi naman ibinigay yung mga affidavits. Sabi nga ni Miko, Asek Clavano. Bakit namin papakialaman yung affidavit ng defendant? Affidavit ninyo yun. Tama. Prosecution kami. Ano ba? Wala namang sa-isay. Pero gusto na palitan gusto na palitan yung narrative. Yung istorya. Gusto lang guluhin na. Ganon ang gulo. Pupuntikan nila. There is a continuing campaign. Yan nga ang problema dyan Continuing ang campaign na yan. Ang pinakamalungkot din. Ano yan up and down up and down. Taas na taas. Oh yes. Pati yung mga, kaya nga sinasabi ko, sarhento yun. Up and down, parang binibibig ka? Ganun workout. Yung mga sarhento, yung mga involved doon na kasama ng mga... Maraming ayaw mag-reform ang police. Tirada sila. Ikaw, alam mo yun Dapat sa IAS batiin natin kaya alam mo ang binabati ko yung Napolcom vice chairman mo yun si Attorney Kalinisan buo ang diskarte magaling yun diba? Yung hindi nagagawa ng IAS nagagawa ng Napolcom. Ayos. Si Richard Cliprico, good morning Hilbragais, Marla Guevara of Bigan City, si Benz Talosa, Anthony Abrenica, good morning. At si Cornelson Elamparo. Magbe-break muna tayo. Nag-sisignal na ating technical. Ang oras po natin, alas 9:33 ng umaga. Samahan niyo po kami mamaya 10 at kalahati ng umaga. Ako po si Attorney Dulay. Siyempre, andito pa din po walang iba. Congressman Jonathan De La Cruz, Secretary Boy Rimulya, at si Paring Edavier. Good morning, boys! Good morning. Alam mo, dapat nating iba pang pag-usapan ngayon ay itong pinupuntahan ng ating Pangulo na mga flood control project. Yung flood control natin at itong... flood control na natitigan ng ating Pangulo ay yung, yung sa Taytay ba yun? Sa Taytay na ginawa na flood control? Hindi, sa Kalumpit. Kalumpit. Alam mo, yung Kalumpit na yan, pati yung pati yung Malolos at saka Hagonoy. Yan. Flooded area talaga yan. Diba? At ako, hindi naman dapat flood control. Naniniwala ako kay Governor Daniel Fernando kasi interview si Governor. Sabi niya? Sabi niya, ang problema kasi, di ba? Bilyon-bilyon yan. Pero nung lumabas lang sa periodiko, tsaka ako lang nalaman. Di ba lahat kontrolado ng mga congressmen? Di rin niya alam Ganun ba? DP rin yan. DP naman yun Diba? Sila yan. Ang problema, yung DP, alam nyo, para hindi magulo, dapat makiko-coordinate kayo sa LGU. Hindi pwedeng, dahil utos ni congressman, titirahin nyo. Di ba? At tingnan mo lang, sino ba congressman dyan sa distritong binabanggit natin? Ano trabaho niyan? Alam naman ng mga tiga Hagonoy at Kalumpit at Malolos Ano hanap buhay nun O kayo na magsabi kung ano nangyari doon sa pondong yun. Hindi, siguro tama yun ginawa na ng ating Pangulo, na hindi na pwedeng patsi-patsi. Hindi pwede. Yung mga flood control project. Matagal na hindi pwede yun. Ang problema yan, di ba, na kanya-kanyang gawa. Siyempre, alam mo na. Ba't sa Pampanga wala nababanggit? Malapit na. Malapit na yan. Flood control. Malapit na yan. Hindi pa kasi bumibisita si Presidente. Malapit na yan. Hindi pa dumarating Yung kasi dinalaw mismo ni Presidente. Hindi ko lang alam kung yung pwesto talagang kumuha ng konting simento si Presidente doon sa riprap yatang portion. Ang lambot, nadakma nga ni Presidente. Mr. President, okay ho yan. Dinadalaw ninyo. Pero that is just the initial step. Kung talagang gusto ho nating malaan, diba, ikausapin nyo lang yung DIR yan.
Secretary Manny Bonoan, makikita mo na kagad Kaya yung local engineer. Project engineer dyan. Hindi Local nga. engineers. Sabi nga ni Governor Fernando, hindi nga na dumadaan sa amin yan para bumusina eh. Oo. Di ba? Makikita mo na lang, ini-implement na eh. Di ba? Mr. President, tingnan lang ho ninyo. Di ba? Sino ang DE? Sino congressman na nag-insert niyan? Ang bulong nga yata ni Gobe, nakikita na lang ho namin yung DE dyan sa Sabungan eh. Yun. Ganun? Ano mabigat dyan? Parang ganun. Ba? Bulong. Ganun lang. Bulong. Sino kaya contractor doon? Ayun, yun na, St. Timothy. Ha? St. Timothy. Hindi, meron St. Timothy, meron ding iba. Hindi, tama sabi ni parang Ed, ano? St. Timothy at saka ESR. Pag mga flood control project yan ng gobyerno, hindi lang naman isa ang gumagalaw dyan. Dapat dyan, kasama parang Ed yung project engineer. Hindi, ang District problema. Ito engineer. nga. Sino nag-insert ng budget? We are not talking only Sino yung about contractor, di ba? We are not only talking about flood control, ha? Ang yung isang main at yun kitang-kita, yung dalawang bumagsak na flyover sa Iloilo City. Dalawa. Sa Iloilo City mismo. That is about... Sa gitna ng city. That BCS intersection. That is about 1.4 billion, ha? More. Isang 800. Wala pa nangyayari kay Jojo Angdo, no? Wala Wala pa. Isang 800 million. Sa wala pa rin nangyari sa tulay hanggang ngayon. Ganun pa rin sila Wala pa rin nangyari. Pero yun na, yung contractor noon, naging congressman, si Jojo Angdo. Ganun ba? Distrito o party list? Party list. Party list. At saka, at the same time ngayon, ang problema pa noon, Suwag, Ilonggo. nagkaroon pa ng additional na pera para lang iayos daw yung Ikaw naman, no? Talaga Siyempre, naman. iba yung project, iba yung retrofit. Nakita mo yung design. Nakita mo? Nakita mo yung design. Flyover, di ba? Oh. Pero dun sa taas ng flyover, may humps. Yes. Di ba? Hindi. Bago. Meron siya Bagong design para yun eh. para siyang quality control section. Yan. Ayun, ng car factory. Ayun. Titingnan Bakit? yung suspension. Ay, suspension. Sumasayaw na sa ilalim. Oo. Yan. Yung pala ang Yan. Yun ang purpose doon. Yun ang purpose doon. Ayan, Makikita yung tibay ng suspension mo. Ayun. very obvious talaga. Dalawa eh. yung Kabagan Isabela Bridge, 1.2 billion. Hindi ba? Bagsak din. Pagkatapos siyang i-retrofit, Bumagsak. Taon. Hindi, ito malupit eh. isang buwan lang. Dapat mo talagang i-retrofit. Pero sagot dapat ng contractor ang cost. Hindi ito eh. Ni-retrofit, sagot ng gobyerno eh. Another 200. Change order. Change order. Alam mo, ito nakakatawa dyan. Yun ang pinakamadaling paraan para kumita sila ng pera. Change order. O kaya errata. Yung gano'n. Errata? Hindi yung kay sinasabi ni Sen JB. Variation Ano ba kayo order. sabihin ng errata sa Tagalog? Uy, mali. Magkakamali. Mali. Ay, ayusin natin. Di ba? Lagyan natin Ito bago. mali. Lagyan ng bago. Ito malupit. Kunyari, kasi ngayon, maingay eh. So marami magpupunta doon sa mga listing. Yung mga listing, makikita mo talaga. Isang kilometro dapat yung kalsada. Pero makikita mo 200 meters lang, 300 meters lang. Pag tinanong mo... Magkano na ngayon na 1 million? Depende. Ilang meters ng kalye? Depende. Wala. 10 meter road. Depende kung saan lugar. Walang standard. Walang standard dyan. Kasi Saka walang bakal yan, no? Meron. May bakal ba yan? Wala nang bakal kasi sa sobrang Ba't yung nakikita ko na nire-reblock, walang bakal? Ay, ba yan? Dapat mong isambong yan doon sa Nakikita website ko yan ng sa Pangulo. Hindi. Meron? Yung Ganon? dulo ng Cavitex. Papasok ng Las Piñas, ng Bacoor. Yung Bacoor section. Sinemento lang, walang bakal. Nakikita ko, hinuhukay, tapos binubusan lang ng... Ganon, walang bakal. Walang bakal. Sino congressman? Sino congressman? Hindi. Yung anong yan, inilista na lahat ni Congressman Santos yan. Lahat yan. Sa Las Piñas. Kasi, pati yung sinasabi nga niya, ang sinasabi niya ni Congressman Santos, ito, Mark Santos to. Mark Anthony Santos. Mark Anthony Santos. Ito, linyada ito ng LRT1 extension. Ba't nyo nilagyan nito ng flyover? Pero alam mo, matindi yung delay ng Cavite LRT. Wala na yun. Cavite extension. Umiikot na eh. Umiikot Anim na na taon na hindi gumalaw yan. Umiikot Kasi na yan. may nagde-demand na i-route at padaanin sa property. Iba yun ang alignment? Nag-alignment talaga. Sa kalagitnaan ng paggawa. Hindi, tapos na lahat ng studies, nga. binayaran natin ng consultant ng Japan. Milyon. Para gawin yung alignment. Tapos gusto baguhin ngayon. Kaya wag muna, itigil muna. Naku, problema na naman. Umiikot na yun. Pinaiikot eh. Umiikot. Hanggang saan ba dapat ang dulo niyang LRT? Bacoor na. Hanggang Nyog.
Ang laking tulong sana no? Oo. Hanggang ngayon, di pa rin matapos. Kaya nga pati yung... Meron kasing gustong Oo, Kaya nga ng lupa niya. Ano ba nangyayari? Kaya nga pati... Yan ba sinasabi mo, subdivision ba yan? Yung dadaanan na yan? Medyo... Hindi, city. Consolidated land. Consolidated land. Anong subdivision? Maliit yung subdivision. Pag dinaanan, Township? pag dinaanan, at ginamit ang lupa, babayaran pa natin yung lupa niya. Ang bigat, Nakinabang na doon sa property appreciation dahil dadaanan ng kalsada. Babayaran mo pa sila. Babayaran mo, matinig ka. Pero may, alam mo yan, sa local government code, meron talagang solution dyan Ang tawag dyan, special assessment. Okay. Yes. Pwede ka mag-levy ng special assessment for improvements that came out As a result. of government projects. activities. Improvement in yes. the property value. Yung sinatama yung sinasabi mo, yung special assessment ay pwede ka magpataw ng dagdag na buwis Yes, sa mga yes, nakinabang yes. sa Sa ginawa ng government. gobyerno. Kali, Diba? Ito naman ang tanong ko sino magle-levy? Local government. Local government yun. Local Alam na government. this. Hindi local gagawin. Pero nag-away na nga Oo. Dahil dyan Pero sa... ito, makikita, yung sinasabi natin dito palagi, yung hinihiling ni Congressman Mark Santos kung mapagbibigyan ni DPWH Secretary Bonoan. Dahil pinaalis yung DE Ganun. Sa kanyang lugar, ha? Sa distrito niya. Sa inyo Pwede naman dapat. gusto mo talagang kontrolin yan, DP? Irigudon mo yung DE. Ba't ang tanong? Mga district engineer. District engineers. Ang tanong, is it worth the political headache? Eh, yan naman ang tanong. Kung willing ang Pangulo, madali talaga yan. Diba kasi maaalis yung familiarity pareho lang naman yung paggawa ng kalsada sa Las Piñas at sa Caloocan bakit di mo pagpalitin? Di ba? Hindi, ito tanong nga paring Ed yung mga kapusapos, sasabi mo nga kanina, yung kalsada. Sabi, gagawa ng 2 kilometrong kalsada. Pero pinunta ka mo, binalikan mo. 200 metro lang. Pero completed. Bakit mo nakasingil? Nakasingil. Nakasingil, nandun lahat. Implemented. Ano ngayon ang gagawin Kasi mo? di ba parang Ed, kapag ikaw ay naggawa ng ganyan at ikaw ay sumingil at sinabi mo 100% accomplishment, may dokumento yan, di ba? Siyempre, hindi ka naman makakasingil kung wala kang nung report na pirmado. So yung may report na galing sa DP. Tama ba? DP. Na sinabi, hawak tapos mo na ngayon ito, yung report. Yung 2 kilometro. Yun ang makikita ng mga tao Makikita bayad. On the basis of the accomplishment report. Saan ka pupunta ngayon? Di ba pupunta ka sa DE? Sa district office? Boss, pinuntahan namin yung kalsada. Tingnan nyo dito. 1.2 kilometers. Di ba? Ito picture, ito video. Hindi. Kasi ngayon na lang yan, kasi kulang sa maintenance. Napanood ko yan. Napanood ko yan. Ganyan ang birada. Ganyan ang birada. Lahat overall. Sa Bicol. Nagkaroon na ng ganyan. Overall, ganyan yan. Anong probinsya? Alam na this. Alam na this. May makikita ka. Caguana, Sorsogon, Albay, Kamsur, Camnorte. Masbate. Sa malakas ba? Di ba? Yun. Hindi, sasabihin ko lang sa'yo, parang hindi ka na nangungula. Party list. Hindi, ito parang Ed. Yung 2 kilometro na naging 200 metro. Paano ngayon yan? Hindi. Paninindigan. Hindi mandaan kayo. Pero implemented, pirmado, may report. Na kompleto yung kalsada. Sir, hindi nyo naintindihan 2 kilometro. Okay, 200 lang nagawa. Pinambayad ho namin ng right of way yan. Yan. Yung additional. Mabuti pa nga yun kung may ganun. Yung right of way, ibang fund yun Ibang fund yun. Hindi, pero pinambayad ho namin. Ayan. Hindi. Matatawa ka. Ginagawa yun. Ginagawa pa rin. Matatawa ka. Halimbawa, dredging. Tulad ng sinasabi ni Presidente kahapon. Tingnan mo, parang meron ng plant box doon sa gitna yung ilog. Meron ng isla. May isla kasi pwede nang magtanim. Nagtatanim na doon. Akala ko ba dinedredging ninyo, sabi ni Presidente? Titignan mo ngayon yung papeles. Lahat yun, may accomplishment report. Tapos lahat yun. Diba? Sasabihin mo, titignan mo ngayon, babalikan mo na naman yung DE. DE, ano nangyari dyan? Boss, nakita mo naman, di ba lahat kami nakapirma, may probinsya, may district, may COA, may etc., may blah blah. Oo nga, kompleto, no? Complete. Umulan Umulan. Umakyat ulit ang kuhan. Hindi, sila nakikita natin, parang Ed, na pagdating... In short, gaguan lang. Nakikita natin na pagdating dito sa mga infra, ano yan kumbaga masasabi nating sindikato na yan. Dahil nagkasama-sama na yung iba't ibang mga personalidad na dapat magbantay, tumingin at mag-validate mga ginawa. Let us be clear about it,
The infra does not only involve public works. Transport, education, health center, mga ganyan. Kompleto na yan. Local government. Bibigyan kita ng isang matindi pang gumawa dyan. Ito, hindi masyadong napupuna. Yung NIA. Bata mo. Yan. Yung NIA, Si Mayor Gillian. ang gagawin yan, dapat kasi inilalagay yung irrigation facilities doon sa mga lupa na talagang sinasaka. Diba? Bakit? Para yung irigasyon, ma-irrigate yung sinasaka at tumaas yung yield na tinatawag. Diba? Makikita mo lahat din yan kompleto. Pero pag tinignan mo, doon sa lupa na sinasaka, wala. Ganun? Meron nga inaayos niya, nagkakaroon lang. Kasi nasira yung mga irrigation canals noon. Kaya nagkakaroon. Oo. Kaya inaayos. Ngayon inaayos na ngayon. Kaya merong isang party list congressman na alam yung sinasabi ko. Diba? Dahil doon siya, hindi pinakikialaman dahil doon siya mismo lately na nangyari. Pero nung 20 years ago, hindi pinakikialaman niya. Except, Senado nakikialam sa irrigation. Pero ang local, hindi dati nakikialam sa irrigation niya. Pero Senado lang, diba? Napaka-importante yan. Sapagkat yan po ang magpapalakas ng Ngayon kasi ating nakikialam produksyon. Yung sinasabi mo, Inspector General, kailan talagang mag-inspect Kasi yung mga iba, ang dala-dala nila hindi na yung kanilang mismo mga equipment at lahat. Ang dala-dala nila yung equipment ng Ghostbuster. Kasi Ghost project Ghostbuster. Ghostbuster. Hinahanap. Nasaan dito yung project? Hindi ito nakakatuwa. Yun. Ghostbuster ang dali. May bago na tayo team song. Mamaya, Ghostbuster ang team natin. Narinig ko si Iloilo City Mayor Mayora Treñas. Meron silang 2 o 3 proyektong flood control na hinahanap na link nga dito sa wala yung flood control. Hindi nila makita kung nasaan pero nakalista Iloilo City. Sabi niya, ako na mayor dito, hindi ko pa makita pero tapos tapos at accomplished. Yes, sir. Kaya siguro dapat lang na sa pagtawag po ng ating Pangulo ng pansin dito sa issue na to. At sinabi rin po niya na dapat maging transparent tayo. Baka oras na po, i-publish yun na po lahat ng mga naging flood control para po yung taong bayan ang magsabi na doon sa lugar nila, nakita niyo ba yung flood control project na to? Pero ito diba? Ilabas na lang lahat kasama yung contractor, sino yung project engineer, sino ang sponsor, di ba? Ito lang naman, Mr. President, ito naman maliit na suggestion lamang. Alam mo, the corruption does not start pag ibinubuhos mo yung simento sa site Hindi naman doon nagsisimula yan Ang nagsisimula lahat yan, di ba doon sa nag-identify ng project. Kaya si Kong Boying, si Kong Jonat, alam ito. Di ba dyan, kapag meron kang hinaing batas, di ba, saan papasok yung budget na yan? Papasok yan sa committee level. Merong committee amendments. Pagkatapos niyan, tsaka papasok yung individual amendments ng mga congressmen. Dyan nyo tignan sino ang nagsingit nito. Dyan mo makikita. Di ba? At pagkatapos, dapat, kung nakikita mo na yan, dapat kung merong amendment dyan, dapat willing i-identify. Di ba? Paano ba yun? Chairman ng APRO? Chairman ng APRO. Sino ang nag-introduce ng amendment na ito? Diba? At bakit? At dapat yan willing na... So, dapat yan, pari-ed, lagyan ng before-after. Para makita. Meron naman talaga yun Kasi by NEP May program of work dapat yun. Bawat isa may before and after. Alam mo, ang isa pang safety net sana ng presidente, kung matibay lang sana yung DBM secretary. Yes. Diba? Bakit? Kasi pag ipinasok mo yung original na NEP, pagkatapos lumabas yung GAB, dapat dyan pa lang natignan na niya. Alam na niya. Yes. Alam na niya. President. Ito hindi pwede ito. Malayo ito. Kaya nagkaroon na warning yan. Hindi ba? Oo. Kung matibay lang sana si Secretary Amina kaysa yung ikot siya ng ikot doon sa mga baha-baha na yan, na hindi naman niya masyadong naiintindihan with all due respect. Siyempre, technical side niyan, aasa lang siya kung sino engineer na nandun. Hindi ba? Pero dapat tingnan mo lang simple. Dito ba, sa ito bang isiningit na ito, kasama ba to doon sa National Expenditure Program? From the very start. Na pinag-aralan namin ng DBM na bago isubmit sa Kongreso? O itong amendment na to, isiningit lang ni Poncio Pilatong na wala naman dapat yan. Ni walang program of work and study. Yan. Tama. At tayo po muna ay magbe-break. Ang oras po natin, 9:57 ng umaga.
Good morning mga kababayan. Nagbabalik po yung programang Executive Session. Huwag yung BBT. Third segment na po namin. Babati lang po tayo sa mga nagmamonitor sa atin. Yes. Maraming salamat kay Police Colonel Rolly Onofre, kay Retired Police General James Brillantes, kay Toto Arboleda. Dito naman sa ating Facebook, si RD Imperial, taga Carmona City, si Marilyn Allen, si Rebelito Magallones, lagi daw nanonood, paring Joward Baleares, si Arlen Espino, si Lani Pablo Aguilar, at siyempre ulit si Cor Nelson Elamparo. Makibati ka pa dyan kung Jonathan? Ito, si Colonel Francis Cabugon, may bagabigat from Paway. Colonel Francis, si Ian Yaon dyan sa Cavite, tapos si Irwin Ocampo, at ito si Danny, nag-text ka, Attorney Danny Gapasin. Si Danny. Galing yan. Yung palagi ding nakikinig sa atin, si Uncle Tom. Uncle Tom, magandang umaga sa iyo. Si Uncle Tom, ang tiga-kuan yan, tiga Isabela. Yan. Diba? Yung kanyang may bahay na si Tiabedet, at meron daw konting karamdaman, may magpagaling po kayo. Pagaling po kayo. At siyempre, ito ang gusto lang natin siyempre batiin yung ating kasama rito, sapagkat ito ay tatanggap ng Lifetime Achievement and Distinguished Alumni Award. Yan. Walang iba, Secretary Boying Remulla galing sa UP, University of the Philippines Alumni Association. Yan. At kasama din natatanggap ay sila Roberto Alingog, Benjamin Austria, si Justice Joseph Lopez, at si Roddy C. Ito mga kasama ba to? Si Bob. Sek Boying. Kasama mo yung mga yan. Marami kami. At sa Most Distinguished Alumnus Award kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang dami pala. Kailan to? Mamayang gabi. Mamaya. Pumunta ka ba riyan? Pumunta. Siyempre, most distinguished. Lifetime achievement siguro, panlima mo na to siguro. Kaya lifetime achievement na natanggap na yun. Si Babalingog, maano yan? Babalingog, Agribank. Ganun ba? Si Bob. Galing Tala, congratulations sa inyo at maganda yung inyong Ito lang, meron lang, balik lang na tayo doon sa issue ng mga flood control project. Ito lang, may nag-text sa atin. Sige, bati mo muna. Ito daw. Congratulations daw sa isang contractor congressman. Nandoon na siya sa Australia. Meron siyang sariling subdivision group. Francis, ang dami mo sinasab! Sino yan? Alak ng wete. Huwag mo akong bibigyan dito ng meron ganyan. isang farm sa Australia. Hindi, farm. Subdivision. Isang kontraktor, nakita ko, may garahe, 30 kotse. Naganda po mga naghihirap na yun. Sa Batangas? Di dito. Metro Manila. Naghihirap na yun. Bakit? 30 na lang kamo. Bakit? Naghihirap na. 30 na lang. Ganun ba? Oo. Kasi pag may helicopter ba yan? Dapat mga 60. Kung walang helicopter yan, mahina siya. Ganun ba ngayon? Grabe naman. Okay, tingnan ninyo. Sa Abra. Yan. Tingnan ninyo. Yung mga mahihirap na mga probinsya dyan sa norte, yung Abra. Eurocopter pa gamit nun. Eurocopter pa gamit nun. Bigat. Pero gambling lord yun. Ganun ba? Yun ang mabigat. Ito, may suggestion lang. May nag-text sa atin. Isang engineer to, civil engineer. Ang sabi niya, ito ba mga project ng gobyerno na infra, baka pwede naman po lagyan ng geotagging. Para lang po makita ng mga tao may sabi. Naman tugtugin na yun. Meron ba? Meron na ba lahat dyan? Panahon ni Secretary Mark Villar. Ayan ang pinagmamalaki niya. Diyan unang nakahuli yung di ba? Yung C5 na double insertion. Hindi, bago pa doon sa tagging. Bago pa sa tagging. Alam mo suggestion ng mga ilang mga kay presidente. Total meron na rin lang talagang plano. May mga plano sa flood control. We are talking about flood control, river basin systems, etc. Meron na kumpleto yan. Ang gawin na lang ganito, magkaroon ng programa na i-turnkey na lang yan. Paano turnkey? Hindi, ibig sabihin, meron naman talagang allocated na kasi meron ng program So may allocated na budget yan, pwedeng on a yearly basis. Pwede mo na sabihin na mag-bid na lang kayo, over 5 years babayaran namin kayo. Alam mo ang pwede, medyo haba. Kasi mahaba. Ibig sabihin nun, yung private sector na yan, na magpa-participate, nagbuo siya ng pondo niya. At siya sisiguraduhin niya na matatapos niya yung contract na yan, maayos yung kontrata na yan, sapagkat maniningil siya over a period. Alam mo, kaysa madalahing agency kasi yan, nakakaproblema.
Tama naman. Kasi dati yung farm to market road ang usong-uso. At least yun, naramdaman nyo sa countryside na nagkaroon ng bagong kalye. Tsaka noon, kung meron mang alingas-ngas, malit lang. bearable pa eh. Bearable pa, nagagawa pa rin yung kalye. Eh dito wala na talaga. Alam nyo kung bakit? Dati, meron naman, pero manipis na nga. Itong sa flood control, naglaho yung pera na parang bula. At saka naanod nga eh. Flood control nga naanod eh. Hindi kaya nga. Naglalahot na naanod. Kaya pag tinignan mo lahat yung papel, kompleto. Wala yung dredging ang pinaka-milagroso dyan. Ganun ba? Kasama yun sa flood control. Dredging na, sa Bulacan, sinabi ng barangay, hindi sila nakakita ng dredger. Ganun? Pero may picture ng dredger sa report. Hindi lang yun. Makikita mo may dyan. Accomplishment. Kasi may payment. Merong equipment number lahat yan. May payment. Saka, pag tinignan mo, lahat pag sinuma-suma mo yung nakuha, makikita mo, yung contractor nakakuha ng parehong project sa 8 site, using the same equipment, using the same engineers, diba? At the same time. Ngayon. Iba-ibang location lang. Iba-ibang location. Paano mo mapapunta, for example, yung multiple accounting na. Yung engineer. Di ba, na dapat nasa site. Pagka rito nandito, tapos nandito doon sa site A, site B, site C, site D. Paano nangyari? And I mean, for the information of the people listening to us, Ed knows what he's talking about. Hindi naman. Hindi, kasi siya eh. He's gone into contracting already. Hindi, totoo yun. Alam niya yung contracting business. Alam niya. Alam niya yung paring Ed dyan. At saka yung pag gumawa yung kay paring Ed, sigurado ayos. Ayos yan. Inspeksyonin mo, makita mo, tapos ako walang flood control. Ano mapapagmalaki na. Yun lang. Wala tayong ito ang importanteng maintindihan ng ating mga kababayan. Yung mga project na yan, hindi mangyayari yung mga project na yan kung walang ilalabas ang DBM na SARO. Tama. Okay? Doon nag-umpisa. Sa SARO so, ibig sabihin, alam ng DBM kung sino yung mga pinagbibigyan na yan ng mga SARO. So, dapat hingan din ng DBM na listahan? Ay, hindi lang hingan. Dapat managot sila. Sa totoo lang. Oo, sa totoo lang. Kasi, kung hindi nila inilabas yung SARO na yan, walang lalabas yun. Kasi walang lalabas na pera. Walang trabahong magyayari. Kasi sa ngayon, di ba? SARO muna. Di ba? Yun ang lalabas, di ba? SARO ng DBM. Yan ang starting gate. Ngayon, kung hindi mo pinalabas yung saan mo inilagay yung SARO na yan? Ito ba? Si Presidente, pwede na niyang kunin yan sa listahan ng DBM aside from Public Works. Alala ko sa Congress. Kasi hindi pa ganun kalaki budget ng Pilipinas. Ilang billion pa lang ang budget ng araw. Billion pa lang. Meron kaming congressman na from Davao del Sur, na sumisigaw, where's my SARO? Yes. Diba? Sa SARO talaga. Si Douglas. Nung araw. Masirang Douglas Cagas. Naalala ko, pag merong... Ano yun? Na-hold ang budget hearings. Dahil sa kanya. Sa plenary. Na-hold sa plenary yan. Anto ka nun eh? Na-hold sa plenary yan. Pero alam mo, nung araw, natatandaan ko pa ito merong nagpo-propose ng project, seawall dyan sa Cavite. Di ba? 20 million lamang ang halaga. Ang laking issue na. Nung araw, ganyan. 20 million lang seawall. Dati yun, 20 million. Mabigyan mo lang ng mga poso na tigda 2 million. Masaya na yung mga congressman. Antindi na nun. Pero ngayon, hindi ko alam kung ano nangyari. Ako meron lang ako maliit na suggestion. Ewan ko kung paano gagawin. Halimbawa na yung ABC, yung budget doon sa project. Pag lumabas at may nagbidding, sana merong extra step. Diba? O ikaw, bibida mo yan, 100 million, yung flood control. Pwede ba may one step further ako? Hindi ko alam how the procurement process will do this, Pero pwede mo bang ibigay parang Swiss challenge to the private sector? Boss, eto 100 million daw niya gagawin, Ni Kaya mo ba yan? Kaya mo bang ibaba? Di pag kaya niyang ibaba, di doon mo ibigay. Tapos basta may limited amount of time. Limited of time. Dapat yung challenge. Within a 1 week period, mag-decide. Kaya ng private sector tumapat doon. Kaya. Plano, ganun. Private sector na ho kami. From St. Timothy to St. Gerard. Yun. So yung sabihin mo, ito, mangyari, kung gusto mo reformahin to,
babaguhin mo talaga. Yung sistema. Bago na ang sistema ng procurement. That should start nga from the DBM. Kasi ang DBM, yan ang gatekeeper Hindi ba labag sa ano yun? Walang lalabas na pera kung wala yung DBM. Hindi ba labag sa procurement law? Hindi, kaya nga you have to amend it eh. You have to amend it. Di ba nag-amend na tayo ng procurement law? Hindi, wala naman yung sinasabi natin. Sinasabi ko lang. Alam mo, maganda sana yung resource person para sabihin sa atin sa nangyari milagro sa budget. Kaya wala akong magsasalita eh. Si Joey Salceda. Ganon? Grace po. Si Joey dahil sila yung nasa apron nun. Alam nila yan. Alam nila kung saan yun. Wala akong magsasalita si Eric Yap. Kasi siya yung nilagay ni Pulong doon eh. Hindi magsasalita yun. Kasi ngayon, meron isang si MS Sumipad, taga Mountain Province na contractor. 6 billion din yun eh. 6 billion? Ganun ba? Imikot yun sa Cordillera eh. Ganda. Na pagka tinignan mo raw, kasi meron yan yung parang task flood control force. ito Cordillera flood control ito. Flood control nagbababa sa Cordillera? Hindi nga. Flood control nga eh. Meron yan. Ikaw naman. Sinabi na nga flood control. Tinatal mo ba kung binabaha? Ikaw naman eh. Meron sa Baguio nga binabaha. Drainage problem. Drainage and flood problem. Meron geohazard yan. Diba? At nandoon. Nandun lahat. Identified. Diba? Ano ang rating kumbaga niya na high risk ba sa baha, etc. Landslide. Inilagay yung project puro dun sa Asul eh. Walang problema eh. Nakikita ba yun yung geotagging na yan sa publiko? Kita? Hindi, merong gumagawa niya ng geohazard. Nabuhay ito. Siyan. Si Baring Pinggoy, Lagumbay. Pinggoy! Uy! Mabait yan. Maglista ka na. Laguna. Laguna. Wenceslao, anak ito. Ni Senador Wenceslao, Rangkap, Lagumbay. Pero ano yan, sa District 3 ng Quezon City. Paring Pinggoy. Quezon City? Maglista ka na dyan. Marami rin dyan. Flood control, Quezon City. Eto lang po, magbigay daan lang po tayo sa aming kailangan po at ito ay aming mga tumutulong dito sa aming programa. Para sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gambling sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman at Chief Executive Officer Alejandro Tenco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinglang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lang po ang www.pagcor.ph/PAG PAGCOR Guarantee. PAGCOR Guarantee. Ayan po ang ating mensahe galing sa PAGCOR. Ang oras po natin alas 10:14 ng umaga. Good morning Pilipinas! Last segment na po namin. Ako po si Atty. Dudulay. Siyempre kasama din po natin ang ating mga barkadang sesyonista. Walang iba, si Paring Javier, si Secretary Boy Rimulya at si Congressman Jonathan De La Cruz. Good morning, boy! Good morning. Si Senator JB at saka si Pao, may mga inaayos. Naayos. Na importante. Napaka-importante. Napaka-importante. Hindi, importante talaga yung sakay ni Sen JB. Hindi mo pwedeng huwag ipakialaman yun. Hindi mo pwedeng pakialaman. Pero bago lang tayo matapos, nakita ko lang yung post ni Senator JB, pinadala niya. Yung isang lukulukong naka-Lexus ba yun o Land Cruiser na merong wangwang. May wangwang? May wangwang, may blinker, may etc. Nasa bike lane, di ba? Nangagupit ng kung sino-sino. Parang, kayo naman, kung sino saan man sa EDSA yata EDSA sana ano ba mayroon ba kasamang escort o hindi, nakita ko lang yung sasakyan ang tanong ko lang, una bawal yun di ba? Tsaka alam nyo, reflection ho kasi nung may-ari yan. Hindi naman porkit naka-Lexus kayo Land Cruiser, hindi may pag-aari nyo. Pag-aari nyo bara-bara na kayo. Bara-bara na. At kung sabihin nila driver, alam nyo yung driver niya, reflection nung may-ari yan. Di ba? Kung ikaw ba tirahin mo yung driver mo. Kung driver ko yun, kabit ko sa ulo niya yung blinker Di ba? Huwag ho ganun, pangit. Huwag abusado. Huwag abusado sa kalsada. Respectful, Pero may ibang abusado rito Dito sa abusado, nagreklamo lang po yung ating mga kababayan, mga OFW at saka maliliit po na investor.
Sapagkat nagrereklamo po sila doon po sa mga developer po nung mga condominium. Nako. Sapagkat ito po, ang nangyari dito, nagbayad po ng matagal, nagbayad siya ng 27 months na mga installment. Tapos biglang na-forfeit yung kanyang bayad. Yung isa naman po, nagrereklamo, nagbabayad po sila, tapos na po ang bayad. Pero ngayon, yung kondo, wala pa binibigay. Hindi pa din turnover. Nakaka3 taon na ho. Hindi pa rin po binibigay yung kondo. Dapat yan ang mga tinitignan ni Secretary Ping. Aliling. Secretary Aliling, baka naman po, bago din yung baguhin. Ang system po dito. Kailangan ninyo nang tignan yan, Secretary Aliling, bago kayo mapunta sa Public Works. Ayusin mo. Ayusin mo. Bago ka magpumila sa Public Works. Bago ka ipinipila, hindi siya. May mga, alam mo na, hindi, ipakita lang natin na kay talagang... Secretary Bunuan, ginaganon si Secretary Bunuan. Talagang pakita nyo lang po na gusto nyo talagang reformahin na yung industriya na yan. Sapagkat ito po mga may-ari na to, na mga developer, mga kondo, maawa naman po kayo sa taong bayan. Baka naman po, pwede naman po ninyo, nalagyan po ng polisiya yan, na kapag sila po ay kumubra ng bayad sa taong bayan, dapat yung kanilang date of delivery malinaw sa kontrata at dapat po ipatupad. Mas matindi. Di ba kawawa naman po yung ating mga malapit-lapit na kayo dun sa sasabihan ni Presidente na di ba? Parang kawawa lang po, naawa lang po tayo doon sa ating mga kababayan na iipon po yan at yung bayad po niyan talaga naman po tinitipid nila para lang po makabayad sa installment ng mga kondo na kinalaunan either ipo-forfeit o hindi naman po ibibigay yung kanilang kondo na pinangako sa kanila. Malapit na kayo sabihan ni Presidente na mahiya naman kayo. Ito naman policy lang naman po ito, nababaguhin lang po ito ng DSUD. I-require nyo lang po lahat ng developer, ang kontrata po dapat nila kapag naglagay po kayo ng pre-selling, dapat po i-require nyo na may specific date of delivery. Mayroon ban naman yata. Wala yung ban na yun. Dapat maglagay sila. Ang problema kasi dito, pag hindi mo na-deliver. Dati kasi, SEC may hawak ng condominiums Wala, hindi na. Pero mas matino ang SEC sana. Ang monitoring ng SEC nun. Kaya lang, wala na ngayon. Binasa na sa kasi sumagang dami na ng condominium. Ang problema ng SEC noon, nung nandyan si Aquino, Chairman Aquino, hindi mo pwedeng kausapin. Mabuti na lang nandyan ngayon si Attorney. Mabilis na gumalaw si SEC Chairman Francis Lim. Mabilis Pati nga yung mga ginagawa niya kasi iba talaga yung si SEC Chairman Lim, dating presidente ng PSC. Kaya alam din niya yung capital market, kabisado niya. Kaya alam po yung hiling po namin sa DSUD at kay Secretary Aliling. Sana po bago man po kayo sinasabing lilipat, ayusin niyo na po yung industriya. Ito. I-require nyo na po, maglabas lang po kayo ng policy na kapag may kontrata ng pre-selling, dapat po malinaw kung kailan. Ang date of delivery. Malinaw, hindi na po pwede yung may open-ended. Open-ended. Hole in the ground. Bigyan nyo po petsa, anong buwan at anong taon dapat i-deliver at pag wala yan, dapat meron penalty yan. Isipin ninyo, kukunin nyo na yung pera nung mga bibili sa inyo, wala na nga kayong ilalabas. Dahil kukunin nyo na yung pera nung buyer. At hindi nyo pa gagawin. Sobra na yan. Nilalaro pa yata yung pera. Finally, yun sinasabi natin tungkol nga sa flood control, yung mga projects ng government, dapat maging maayos at saka matatag ang DBM kung talagang gusto kasi natin magkaroon. DBM Jonat, talaga yan Noong panahon ng bossing ko, yan. Minister Alberto G. Romulo. Yan. Diba, ng budget, hindi ubra yung ganyan. Kasi alam mo, kung talagang maigpit si Secretary Amin na Pangandaman, kayo, legislators, congressmen, senators, you can do whatever you want sa budget niyan. Pagdating sa amin, di ko rin i-release. Tapos ang usapan. But ang tanong ko nga, Mr. President, is it worth the political headache? Yan naman ang tanong Pag ang presidente sinabing, hindi bale, pag mo ilabas lahat yan, tingnan mo kung may lumabas dyan. Wala. Pero makaharangin lahat ng proyekto mo sa Kongreso. Ang problema doon, pag ikaw mismo gumagawa ka, hindi ikaw secretary, baka yung mga bata mo gumagawa na ng mga errata yan o kaya yung mga mali. Errata. Mali. Alam mo, wala pa akong puting buhok. Yan DBM na yan.
Di ba nagugulat ako doon sa mga tao may nag-aasikaso at that time, ha? Hindi pa Fixer. Advice of allotment, di ba? Notice of cash mga allocation. ganyan. Di ba? Napunta sa SARO, napunta sa SAA. Nag-evolve lang yung pangalan pero yung mga tao, nakikita mo yung pa rin Noong panahon ni Commissioner si Chanco, the longest serving budget commissioner ito kasama ni President from Makapagal pa yon. Hanggang kay FM. Yan, wala kang nagagawang ganyan. Tapos budget secretary Jaime Laya, yan. Bang. Basta bago ko lang makakalimutan, minabati ko lang yung boss ko kasi nag-celebrate ng 92nd birthday. Minister and Bert Romulo. Senator Bert Romulo. Mr. Public Accountability. Yan talaga. Diba? Napakahusay na senador. At bago lang po tayo magtapos, hingi lang po tayo siyempre ng update kay Sec Boying tungkol dito sa lagi mainit na issue at talakayan natin dito sa ating minumonitor pa natin. Ang mabigat na nangyayari kasi nung Monday nakipag-meeting ako sa mga testigo at ilang mga kasama natin sa kaso at nahalata namin may mga pulis na may mga pulis na nag-file ng counter affidavit pero ang gusto nila yung kwento lang nila yung masusunod kasi sila ang defendant depende. Ba't namin papalitan yung storya para sa kanila ngayon insistent sila at masyado na maraming binibitawan sa publiko, sila mismo naglalatag, dinimanda lang. Dinimanda sila ng major witness. Di ba? Bakit ba? May panahon naman sila para i-submit yun, di ba? Kaya nga. Pero ano to meron kasi mga influence peddler na gumagalaw. Matindi. Ginugulo. Binibig ka. Tapos ginugulo pa. Yan bang sinasabi mong influence peddler? Super influence. Yung tiga po Forbes Park? Yun. Forbes Park daw yung influence peddler na. At saka matindi daw kung papasok sa Forbes Park yan. Matindi. Bakit? Ay. Kompleto. Convoy. Ang dalawa ang convoy na malaki. Yung sa Pangulo tsaka yung kanya. Yes. Hindi lang yan. Meron pang isang parang house lang din yan tsaka Senate. May small committee. May small pa yan. Yung anak din yan, ako, isang rekwa. Sinubukan rin nun. Pero tinanggal na yun Isang rekwa din. Ganun? Oo. Kaya ang pakiusap ko lang kasi, kung gusto nyong meron kayong kinalaman sa gobyerno, magpa-empleyo kayo. Huwag ho kayong fixer sa labas. Yan. Tama yun. So, para may accountability kayo. Accountability. And on that note, tayo ay magpapaalam na sabagat pasensya, ubus na po ang oras natin. Antayin po natin yung next Saturday kasi ngayong Sabado po, dapat po ay wala ng link ang mga e-wallet doon sa mga gambling. Online gambling. Sinabi na po yan sa Senado. Pero kung lang in fairness dapat hindi sa BSP ilagay yung burden. Diba? Kasi tumutulong sa mga bangko mismo. Sa PAGCOR. Ang PAGCOR ang talagang nagre-regulate at nagbigay ng lisensya sa mga online gambling na yan. Bangko, PAGCOR at saka NTC. Pero walang turuan. Dapat lahat sila jointly responsible. Tumutulong na nga yung BSP. Kakanain nyo pa. Basta ang bottom line. Pero ang BSP hindi talaga tumutulog yan. Pag napipilitan lang. But in fairness, in this particular issue, sila yung parang naging band-aid solution. Ang problema, band-aid... Kasi matagal na silang ganyan. Sa sexual exploitation nga, ayaw nilang itigil yung mga kalokohan dyan. BSP. Bago po uminit ang ulo ng ating sekretary, paalam na tayo. Mauna ka na, boss. Magandang umaga po sa inyo lahat. Isang mapagpalang araw sa atin lahat. Ito po si Boyeng Rebulya. See you next week. Basta ako, isang paalala lang kay Secretary Amina, tingnan ho ninyong maigi para wala nang problema ang Pangulo. Mula sa bayan po ng Parañaque, ako po si Ed Javier. Maraming salamat po. At ako naman po si Attorney Dodo Dulay. Sa ngalan po ng aming mga kasama rito sa Executive Session, si Ambassador Teddy Boy Locsin, si Paring Pao Capino, si Senator J.V. Sito. This Executive Session is now adjourned. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipino! Thank you. Thank you. Salamat.